of your goodness and your faithfulness into that in our lives today, God. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. And I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh Lord, you're the God of our breakthrough, oh God. Oh. Speak to every limitation. Victory is our declaration. The same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you I can do anything, and I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you.
love is the only type of love that we need, Father. Lord, we remember how you helped the Israelites and made your miracle for them to be out of the Egypt. Lord, that's the next generation will get to know you, that you are the way maker and miracle worker, Panginoon. Hallelujah. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing, He is for you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing, He is for you. He is for His presence. He's for you. He's for you. Thank you, Lord, for this day, Panginoon, for the opportunity to worship you, Panginoon. We give you back all the glory, honor, and worship. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang ating mga katabi. Ang ganda mo. Ang pogi mo. Sabihan nyo rin ako, ang ganda ko. Purihin ang Panginoon. Alam nyo po, napakaganda ng ating inawit, no? We receive the blessing of the Lord, His favor to be upon us sa lahat ng ating henerasyon. Amen? Purihin po ang Panginoon that as we receive the blessings of the Lord, syempre, ngayon naman dadako rin tayo. It's
time also to give back. Amen. The glory and even yung ating kaloob sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon, di ba alam natin sa 2 Corinthians chapter 9, di ba yung message doon, sa verse 7, it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Diba? God loves a cheerful giver. So dapat daw masaya tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Alam nyo, naalala ko, si Pastor Robert ba yun? Meron siyang preaching, sabi niya, alam nyo daw, kung magkakaroon lamang daw ng snapshot ba yun, yung parang picture sa heaven habang tayo daw ay nagbibigay kay Lord. Ano daw kaya yung picture natin habang tayo ay naglalaglag ng envelope, for example, sa ating basket? Di kaya yung picture kaya natin nakaganon lang? O nakaganon? O ano ba, masaya or what? So, sabi niya, God loves the cheerful giver. Pero higit pa yun sa expression ng ating mga mukha habang tayo ay nagbibigay, kundi higit sa laman ng ating mga puso. Amen? Sa ating pagbibigay sa ating Diyos. So, let us give our tithes and offerings sa ating Panginoon. We have tithe envelopes sa atin pong usher table dito. And we also have our different channels for our giving. So, let us give. Good morning, church! Ayan, pwede po ba nating batiin yung mga katabi natin ng good morning? Ayan, okay. Okay, good morning po. So for our announcements po, on January 27, 2024 at 3 p.m. we will have a vocals training dito po sa church. So para sa mga interesado pong mag-join, you may reach us through our Facebook page, or you may also reach out Ate Angel. And also on February 10, 2024, we will have our couples night or couples fellowship with the title Unbreakable. This will be held at Cafe Florentine. So open po ito for all married couples in the church and outside of church. So for more details, again, you may reach out our Facebook page po. This will be packed with a lot of games, music, fellowship, giveaway. So for the fee, it would be 1,500 pesos po per couple. For our regular announcements, be part of our cell group. So lahat kasali lahat. You may reach out to our Facebook page para po mai-coordinate kayo. Depende po sa available na schedule sa inyo, sa ating mga respective cell leaders. And for our regular announcements as well, prayer meeting every Wednesday, 6 p.m. at Emam's Garden. Bible study sa Concepcion 1 every 4 p.m. And our Sunday worship services, 10 a.m. and 5:30 p.m. as well as 11:30 a.m. for youth service. So, this 2024, let us level up our fellowship and our worship. And in relation to that, hindi ko na po patatagalin pa, I would like to introduce our speaker this morning, Pastora Kathy Minyosa Quezon. Good morning, everyone. Give the person next to you a high five. Yan. At sabihin yung masaya kung katabi kita ngayong umaga. Praise the Lord. You know, tuwing umaga, isa itong biyaya mula sa Panginoon. Kasi, you know, sabi nga sa Bible, many are the plans nating mga tao sa ating mga buhay, pero ang plano ng Diyos ang siyang matutupad. Kaya minsan, ang dami nating plano para sa buong maghapon, pero ang mismong pagising natin sa umaga ay dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng kakayanan na magawa ang mga bagay na plinano natin para sa buong maghapon. Tumayo po tayo ulit lahat at pasalamatan natin ang Panginoon sa araw na ito. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we give you glory. Just as you have given me, Lord, a picture earlier while we were worshiping you,
of the picture of us going into the tent. Nung panahon, Panginoon, na nagbigay ng basbas, Lord, si Aaron to the people and Moses. Aaron is the high priest at that time. And by families, they came and presented themselves before you. Today, Lord, we are also presenting ourselves with or without our families with us today. And we pray, Lord, that you would bless us just as you have blessed, Lord, our forefathers. We thank you, Lord, for this day. We ask that you would give us the understanding from heaven of what we need to know and understand today. To you be the glory and the honor in Jesus' name. Amen and amen. Amen. You may be seated. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating series about the disciplines for us to be ready for our breakthrough. Nabanggit po natin nung nakaraang linggo ang atin pong tema para sa buong taon na ito ay breakthrough. It's a season for us to surpass a hindrance, to surpass an obstacle, and be able to do something na hindi natin nagagawa noon o may mga balakid sa ating mga ginagawa. There are disciplines we need to be ready for our breakthrough. Mga bagay na dinidisiplina natin ang ating mga sarili para tayo ay makaposisyon dun sa lugar kung saan yung mga balakid ay kaya nating lampasan. Last week, we talked about the discipline of simplicity. Sabi nga natin nung nakaraang linggo, simplihan lang natin ang buhay. Simpleng pananampalataya, simpleng pananalita, at simpleng pamumuhay. At sa lahat ng pag-aaralan natin, from last week up to the last Sunday of January, ang lahat ng ginagawa natin na pagdidisiplina sa ating mga sarili ay para lahat tayo ay magkaroon ng pagbabago. Dinidisiplina ang mga muscles for the muscles to be trained to do something else that hindi niya kayang gawin before. Halimbawa, yung sa weightlifting o sa pag-exercise, ine-exercise at dinidisiplina ang muscle kasi hindi niya kaya yung ganong strength noon. Diba? Kaya nating magbuhat halimbawa ng 2 pounds, napakaliit naman, hanggang 5 pounds, hanggang ilang reps lang. After a while, your muscle becomes sore. And so it needs to be disciplined. At sa ating mga buhay, kailangan nating madisiplina ang ating mga sarili para tayo ay magkaroon ng pagbabago. Alam nyo sa English, may better translation. Kasi pagbabago can just be a change. But what we are looking for is not just a change, but a transformation. And transformation comes by the renewing of our mind. Dapat mabago ang pag-iisip dahil kung ano ang tumatakbo sa ating isipan, yan ang nagdidikta sa anong magiging behavior mo o pagkilos mo. Di ba kung anong laging naiisip ka ng pagdududa, kaya yung actions mo rooted sa pagdududa. Ang actions mo ay rooted dahil sa iyong kaisipan na ikay nasasaktan. Naisip mong nasaktan ka, kaya nagagalit ka, so ang action mo magdadabog ka. Do you get what I mean? It follows. Lahat mag-uumpisa by the renewing of our mind. 1 Peter chapter 1 verse 13 says, "Gird up the loins of your mind." Gird up the loins of your mind. Alam niyo po yung loin na tinatawag doon? Loin is referring to the dominant area where the seat of man's strength is. Kung nasaan yung sentro ng kalakasan natin sa ating mga pag-iisip. And the seat of spiritual man's strength is the mind. Kung merong sa muscles, for example, there's something what they call the core muscle. Yung core muscle, ito yung nasa bandang gitna. Pinalalakas yan. At pag lumakas yung core, everything else follows. At yun yung sinasabing you have to gird up your core muscles. You have to gird up your loin. And in our spiritual strength, it talks about the mind. We have to gird up our mind. Mapapalakas ito sa pamamagitan ng disiplina sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So if you want to strengthen, to gird up your loins so that you will find strength, you have to study. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan kong levels unlocked.
Because you can only unlock a level pag may mastery ka na ng isang level. Halimbawa, sa mga kapanahunan ko, shout out sa mga 26. Sa mga 26 to 30 years old, shower out! Naglalaro tayo ng Super Mario, di ba? Sa Super Mario Brothers, natatandaan ko, si Ate Tin, yan ang master niyan. Pagdating sa pagka nandun na sa level, di ba, level 1-1. Nare-relate nyo ako, sige na. Di ba, 1-1, 1-2, hanggang 1-10 yan. Pag nag-1-10 na, papasa na namin kay Ate Tin, ikaw na maglaro kasi nandun na yung, ano nandun sa 1-10? Yung dragon. Di ba nandun yung dragon? Kailangan mapatay yung dragon and you don't get it the first time, you see? Hindi mo agad napapatay yung dragon, it takes mastery. Uulitin mo, ay alam ko na, pagdating pala dito, tumatalon yung dragon na to, kaya ganito yung aking gagawin. And so you're only able to unlock a level when you keep studying the strategies on how to kill that dragon. So ganyan din ang kinakailangan natin para magkaroon tayo ng unlocking of levels. We need to have mastery and it is brought about by the study of the Word of God. Philippians chapter 4 verse 8 is a verse that a lot of us are familiar with already. Ang sabi po dito sa talata, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Napakaganda ng mensahe, di ba? At ang sabi dun sa talata, iyan lang daw ang isipin natin. Mga bagay na mga pure, mga bagay na magaganda, mga bagay na admirable, noble, you know? At sa totoo lang, ang hirap niyan. Dahil sa katotohanan ng buhay, ang isip ng tao ay likhang madumi. Sadyang madumi ang ating mga isip. Kaya nga ang daming memes sa Facebook. Kung ano-ano kasi naiisip ng mga netizens. Ang daming lumalabas. At ang mga tumatakbo sa isipan natin is actually kabaliktaran ng lahat ng mga sinasabi dito sa Biblia. Sabi, think about what is pure, what is noble. Pero ang mga inasa isip natin, impure. Impure thoughts. Just look, ang isang lalaki, halimbawa, makakita ng isang babae na maganda ang katawan at sexy at nakasuot ng halos walang suot. Napipicture niyo ba yung nakasuot ng halos walang suot? Ganon. Ganon ang kanyang suot. And so, the mind will be, because it's impure, nagkakaroon ng iba-ibang mga thoughts. Kaya ang daming mga rape victims at kung ano-ano pa. Anong nasa isip natin? Hindi natin naiisip lagi ang mga lovely things. We choose to see the ugly. Kaya nga ang dami nating mga laitero at laitera ngayon. Kaya yun ang mga laging nang-judge sa mga pageant. Hindi yung mga judges, kundi yung mga laitero at laitera. We think about impure things, ugly things, mediocre things, irritable things, at kung ano-ano pa. At paano mo mapapalakas ang iyong isipan para ito lang mga bagay na mga pure, lovely, noble at kung ano-ano pang maiisip, magkaroon ng disiplina sa pag-aaral. So that you will gird up the loins of your mind. John 8:32 says, then you will know the truth, and the truth shall set you free. You see, without the knowledge of the truth of God's Word, kailanman hindi tayo lalaya. Magkakaroon tayo lagi ng kaisipan na mali. Kaisipang mali sa mga bagay-bagay na ating nakikita, ating naririnig, ating nararanasan. If there is a word given to us, for example, a word of discipline given by your parents, and we choose sometimes to, neglect that or tingnan hindi yung mabuti, kundi yung masama dahil nakakaapekto sa ating damdamin at kung ano-ano pa. So you see, to grow in truth, dahil ang sabi, only the truth of God's Word can set us free, para tayo lumago sa katotohanan, kinakailangan nating mag-aral. And so the discipline of study is very important because it helps us to grow in strength. The inner man has to be strengthened. Hindi lang yung physical na katawan.
Hindi lang palaging nagbe-build ng muscles on the outside, pero pag tiningnan sa loob, pagdating ng sakuna, pagdating ng problema, ang laki nga ng katawan, pero hindi kayang mag-push through pagdating ng problema. Dahil yung inner man niya ay mahina. Kaya gusto nating tutukan ngayon the discipline of study. Paano ba tayo mag-aaral? At anong mga dapat pag-aralan? Bakit tayo mag-aaral? You know, there are 3 P's or letter P of study o sa pag-aaral. Ang unang letter P ng ating pag-aaral ay ang proseso ng pag-aaral. What is the process of study? Yung proseso ng pag-aaral ay ganito. You know, nag-oobserba ka ng mga bagay-bagay at pangyayari sa paligid, at dahil inoobserbahan mo to, pinag-aaralan mo ito, iginigiya mo ngayon or dinidirect mo yung kaisipan patungo sa isang goal o patungo sa isang direksyon. In short, study causes our mind or thoughts to go into a certain direction. Kasi ang dami nating nakikita, ang daming naririnig, ang daming na pwedeng obserbahan. But when you carefully study, habang pinag-aaralan mo isang bagay, nadidirect yung thought patterns mo into what it's to be directed. Saan ba siya dapat papunta? Ano ang dapat na ating naiisip? Yun ang proseso ng pag-aaral. Pag meron kang pinag-aaralan, kasi it will lead you towards a certain direction. Halimbawa, pag-aaral ng salita ng Diyos, paano ka madidirect o paano yung proseso ng pag-aaral mo ng salita ng Diyos? Habang binabasa mo, dinidirect ka nito sa anong tamang thought pattern. Ano ang dapat maunawaan? Saan ka gustong lumago ng Panginoon? Okay? So basically, that's a process. You study, you learn, because it will direct you to a certain goal. The second P is ang pagsasanay ng pag-aaral. In English, it's called the practice of study. So you have the process. Yung process is because it will direct you to a certain goal, or the thoughts will be to a certain direction. Yung pangalawa is yung practice. Paano ka magpa-practice ng iyong pag-aaral? Paano mo sasanayin ang iyong sarili sa pag-aaral? Kasi sa totoo, marami sa atin, kung tawagin nga namin dyan, ay mga takot sa ballpen. Yung nag-aaral pero takot sa ballpen. Ibig sabihin, ayaw practicein yung pag-aaral. Kaya hindi niya naiintindihan yung process ng study. Kasi ayaw magkaroon ng practice. Ayaw sanayin ang sarili sa nag-aaral. Yung iba, binabasa lang pero hindi inaaral. So bakit ba natin sinasanay ang ating sarili sa pag-aaral? You know, I'm stressing this because these are keys for your breakthrough. If you want to break through this year, my goodness, you have to study. You cannot be lazy for 2024. Hindi pwedeng sabihin, I will push that back. I will push that back. You have to study this 2024 if you want to break through. Bakit tayo nag-aaral? Bakit natin kailangan sanayin ng sarili sa pag-aaral? Para saan? You see, we study to remember. Nag-aaral tayo para maalala yung mga bagay na itinuturo sa atin. Gaya ng sabi ko, yung iba, binabasa lang, hindi inaaral, kaya hindi naaalala. Naiintindihan po nyo? May nag-preach, halimbawa, dito sa church. Kunwari, nagturo si Pibel. O kahit whoever is preaching. Nag-share. Tapos, ang usapan after the service, ang ganda ng sermon ni Pibel. Talagang ang powerful. Nung tinanong ko, sige, anong mga naalala mo sa shinare? Ayun lang. Hindi ko matandaan, pero ang ganda nung ano niya, habang sinishare niya, talagang nag-aalab yung puso ko. May natatandaan ka man lang, kahit isang phrase doon na nagmarka sa'yo. Basta ang ganda nung ano. Ang ganda ng librong binasa ko. Nung tinanong mo, anong naintindihan mo doon? Wala. Hindi tayo nag-aaral para may maalala o may matandaan. Kasi wala tayong concentration. Tingnan nyo yung ano nito yung flow. Una, kailangan yung mag-concentrate sa pag-aaral. Binibigyan ko kayo ng practical tips. You have to concentrate. Kasi the concentration centers your mind into something.
yung ability ng isang brain para ma-enhance kapag meron siyang, pag na-achieve niya yung singleness of purpose. Nagfo-focus tayo. So if you're going to study the scriptures para sa inyong ikalalago ngayong taon, you have to concentrate. Ibig sabihin, pag nag-uumpisa kayong magbasa ng salita ng Diyos, inilalagay ninyong sarili para maunawaan. Hindi ang isip ay lumilipad sa kung saan-saan. You are focusing on a single purpose. And so you set a time to study God's Word. At habang binabasa mo ito, meron kang tinatawag na pangunawa. Inuunawa mo yung kwento, comprehension. Naintindihan mo ba yung flow? Kasi minsan, nangyayari naman yun na kahit ilang beses mong basahin, parang hindi mo naintindihan, di ba? Gagawin mo, uulitin mo, bakit ganitong sentence to? Ang linaw naman, pero parang hindi nagsisink in. Baka, balik tayo, number 1, wala tayong concentration. Lumilipad sa kung saan-saan. And then, we read and study to comprehend. Iintindihin. We understand yung insights. Nagkakaroon tayo ng basis ngayon sa perception natin of what we are reading or studying. So meron pang unawa na de-define nito yung kung ano yung pinag-aaralan, yung kwento, inuunawa mo yung kwento, pero hindi ka nananatili sa comprehension. Then there you go to the next step, which is contemplation. You contemplate. Inaalam mo ngayon yung kahalagahan ng kwento na yon sa buhay mo. So that there will be practical application. Anong kinalaman ng buhay ni Jose sa buhay mo? Ni Joseph, ni Peter, ni Paul, or even the story of Jesus. So first, you concentrate, for example, on the story of Jesus. You comprehend, ganito pala ang nangyari sa kwento ni Jesus. And then you contemplate, what does it have to do with me? Anong matututunan ko sa kwento ni Jesus at paano ko siyang maya-apply sa aking sarili? And then you go towards the last part, which is the conclusion. Nai-interpret mo na ngayon yung subject matter. You understand what God is telling you in what you are studying. Kasi na-apply mo ito ngayon sa iyong sarili. No, concentrate ka, inalam mo yung kwento, inunawa mo, at tiningnan mo paano maa-apply sa iyong sarili, anong matututunan mo, and then you go towards a conclusion. The interpretation or perception of the subject matter. Bakit tayo nag-aaral? Para maalala. Bakit tayo nag-aaral? Para mapuno yung ating tangke ng kaalaman. We refill, we replenish. We study so that the well that is inside of us will be filled up again. Okay? Para tayong pipe. Okay? May pipe, meron ding tinatawag na reservoir. Yung pipe o yung daluyan, maaaring minsan nagiging daluyan lang tayo. Merong kaalaman, tapos dumaan sa atin, tapos nawala. Wala na. But our goal is also to be a reservoir. Not just to study and then pour it up, but a reservoir that whatever goes in, stays in for a while. Kasi natututunan mo ang lahat ng ito, na-apply mo sa iyong sarili, and whatever is filling up, then it will overflow. Dapat na ibabahagi natin sa iba. It's like, I study because I will replenish myself so that I can fill up and feed others also. Can you follow? Nasusundan niyo po ba ako? At parang di ko alam kung yung inyong katahimikan ay nasusundan ako. Antok na kayo. Okay? So we need to be a flowing stream, not just a stagnant pond. May reservoir, nag-fill up tayo ng tangke natin kasi hindi rin tayo pwedeng palaging labas ang wala tayong natututunan. You can only share what you know and what you have. Kaya minsan, pag hiningan kayo ng payo, hanggang dun lang din ang kayong ibigay kasi wala rin kayong feeding. That's why we need to discipline ourselves to study, so that we can share more to others. Amen? And then we study to reproduce. Hindi lang to remember, not just to remember, to replenish, but also to reproduce.
We read so that yung hawak natin ngayon, pinag-aaralan ng mga bagay na nakuha, doesn't remain as information. But it becomes an inspiration for us para lalo tayong matuto, and then we go to the next level of integrating what we have learned to other people because you will now mentor. One of the markers ng inyong breakthrough for 2024 ay kung meron kayong name-mentoran ngayong taon. Dapat meron kayong nako-coachan, meron kayong nasasabihan ng inyong mga pinag-aaralan. Nagdaan ng maraming taon, meron na ba kayong na-mentoran? Meron na ba kayong nasabihan na, halika, I will walk alongside you, I will coach you, I will tell you, not just the many other things in life, but the life itself. I will teach you the ways of God. I will tell you my experiences. Halika, tulungan kita, samahan kita, sabayan kita. Yan ang purpose natin. Why we need to study? Because we need to be mentors. You need to grow up. Sabi mo nga sa katabi mo, grow up! Ang hinhin. Wala, ubos naman na yung nini-stop, pero parang mga hindi kayo nag-almusal lahat. Sabihin mo nga ulit, grow up. Yan. Kailangan tayong lumago. Huwag tayong mabansot. We have to integrate knowledge. Kaya yung mga pinag-aaralan natin, dapat nagkakaroon na siya ng structure sa ating isipan. Alam mo nang i-share. Even the basic thing as paano mong mapapatanggap yung iyong kapatid sa Diyos. Paano mo sasabihin sa kanyang mahal ka ng Panginoon despite of, what you feel? Mahal ka ni Lord kahit pakiramdam mo ang layo-layo mo sa Kanya. Kahit pakiramdam mo hindi na mapapatawad ang iyong kasalanan, pinapatawad ka ni Lord basta lalapit ka sa Kanya. Paano mo siyang malilid into salvation prayer? Come on, church! We should be doing all these things now for 2024. Hindi tayo parang tanggap ng tanggap at wala tayong nami-mentoran na iba. Ito yung breakthrough natin ngayon taon. Sabi natin yung last year, lahat kasali lahat. Una, nakasali na ba kayo lahat? Tila yung iba, hindi pa rin nakakasali hanggang ngayon. That can be your breakthrough this year. Sasali na ako. And another thing is hindi lang yung lahat kasali lahat. Yung breakthrough mo ngayon, makakadagdag ako ng kahit isang kaluluwa para sa Panginoon. For sure, meron kang isang kaibigan dyan na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ibahagi mo sa Kanya ang pag-ibig ng Panginoon. That is your breakthrough. Okay? Ano yung pangatlong P natin? Sabi natin, the first P is yung proseso. Number 2, yung pagsasanay. At yung pangatlo ay ang prioridad ng pag-aaral. The priority of study. Ano ba dapat yung mga pinag-aaralan? Kasi minsan marami sa atin nagpakadulubhasa sa maraming mga iba-ibang bagay. Pero nawala yung priority. Nagpaka-master sa ganito, pero hindi alam kung ano ang dapat uunahin. Ang number 1 na priority natin na pag-aaralan, of course, ay ang salita ng Diyos. That's the first and the most important book that we need to study. Ang Biblia. 2 Timothy chapter 4 verse 13. Sabi ito ni Pablo, when you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas and my scrolls, especially the parchments. Sinasabi dito ni Pablo sa kanyang pinagbibilinan ang priority ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasabi niya, unahin nyo, especially, huwag mong kalilimutan yung mga parchments, nandun nakasulat ang mga salita ng Diyos. Nandun yung mga talata, nandun yung kanyang mga sinulat pang iba. And the goal here is not just doctrinal purity. Hindi lang para masunod ang lahat ng doktrina, but it is life transformation. Dahil ang sabi ni Pablo, ang gusto ko ay magkaroon ng pagbabago sa inyong mga ugali. And the focus of texture study is interpretation. Magkaroon tayo ng pangunawa at yung devotional study natin is for the application. Ma-apply natin sa ating mga buhay.
2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi sa talata, do your best to present yourself approved to God, or present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ano yung approach na ginamit dito ni Pablo? As a workman. As a workman. In short, pinatutunayan dito ni Pablo that he is not just after information. Tayo rin, we are not just after information. But as a workman, that there will be transformation sa ating mga buhay. Pagmasdan po ninyo, let this be a self-assessment for all of us. If for the past year, sa inyong mga buhay, walang kahit isang naging pagbabago sa iyo, pag-isipan mo ngayong taon, Lord, saan ba ako dapat mag-breakthrough? Kasi dapat may nagbabago. Sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, tuwing linggo nandito ka nakikinig, pero walang nagbabago, ibig sabihin you're just getting information, but it does not bring transformation to you. Nagkakaroon ng pandinig, pero walang kaunawaan, and so walang application. The very goal of our study is to bring about transformation in our lives. So pag-aralan, priority ang salita ng Diyos. Pero pwede rin nating pag-aralan, the journey of life. There is so much in life, sa ating mga buhay, sa ating mga karanasan, that can teach us, and we can take the time to reflect, kung anong mga nangyayari sa ating mga buhay. Hindi lang laging puro karanasan, kaya nga sabi natin, ang prioridad una salita ng Diyos. Pero lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat ng ating nararanasan, pinagkakaloob ng Diyos so that you can gain understanding. Makita mo, Lord, naranasan ko to, ano ang gusto mong ituro sa akin? Many are the wise sayings from the writers of Proverbs. Si Solomon na sinabing pinakamatalino, at sinulat niya ang lahat ng ang maraming kawikaan sa Proverbs, at sinulat niya ito para magkaroon tayo ng understanding, may matutunan tayo. Ang sinulat niya doon, puro wise sayings of his own journey. Natutunan niya sa kanyang buhay at binigay na karunungan sa kanya ng Panginoon. Paanong nare-reveal nito ang katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay mo? Yung mga naranasan mo. Dumanas ka ng problema, dumanas ka ng pagsubok, kagipitan, paano nito nare-reflect yung katotohanan ng salita ng Diyos? So you have to study that too. Pag-aralan mo, hindi lang buhay mo, pati yung mga karanasan ng iba. Sabi nila, the best teacher is experience. Pero alam niyo po, if there is the best test, kasi sabi niya na, the best yun na yung sukdulan. The better of the best, kung may ganyang salita, na makakaturo sa atin, the best teacher is not just experience, but the best teacher is also the experiences of others. Kasi may mga pagkakataong hindi mo na dapat daanan, pero nakita mo na sa iba. At kung nakita mo na sa iba, matutunan mo na, hindi mo na kailangan, gawin ko rin yan. Halimbawa, ang pagdodroga. Nakita mo na yung effects nun sa iba. Gusto mo pa bang? Hindi, gusto ko maranasan kung talagang ganong epekto sa akin ito. Sasabihin mo, because experience is the best teacher. Let the experience of others tell you and gain understanding from it. Nakita mo nang nasira ang buhay ng iba, halimbawa dahil sa many wrong choices in life. Anong naidulot ng hindi pakikinig sa magulang? Anong naidulot ng mga masasamang bisyo? Anong naidulot ng many other wrong choices that we have? Because it has been given to us or shown to us by other people, let us learn from that. Binibigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon na matutunan ng mga bagay nang hindi nyo na dinaranas personally ang sakit at pait nito. You have seen, for example, the many failings of the people around you, the shortcomings of your own parents, for example. Then it gives you
a better position to choose wisely. To choose better options sa buhay mo. Okay? Observe the world around you. Learn from them also. Ibangga po natin ito sa natututunan sa salita ng Diyos. You can also learn from the wonders of nature. Makikita po natin ang kamay ng Diyos sa ating kapaligiran. Don't miss it. Study the nature too. Psalms 19 verses 1 to 3 says, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them." See, the handiwork of the Creator speaks to us. Yung nagagandahang mga puno, mga bundok, dagat, at kung ano pa, it can teach us if we take time to study them too. Kaya sabi nga nila, nagsusumigaw na daw ang Mother Nature, sana pakinggan. If you are going to study nature too, you will see the hand of God. It will reveal to you the many facets of God, of who He is. Kaya mamamanage din nito yung mga expectations natin, mga nararamdaman natin, dahil we also take time to study these things. Amen? In just practical handles as we close, as I come to a landing, para matutunan natin ang disiplina ng pag-aaral ngayong taon na to, schedule a time for reading. Okay? Practical tips. Mag-set kayo ng oras para sa inyong pag-aaral. Sabi nga ng isang magandang quotation na nabasa ko, "A man is a reflection of the books he read." Okay? Ano ang mga binabasa niya? Yun ang reflection niya. Kung ano ang lagi niyong pinapanood, pinakikinggan, nagiging reflection ito ng kung sino ka. Kaya minsan sumusuka lagi kung ano yung lagi mong feeding. Kasi yun ang lalabas sa'yo. Hiningan ka ng payo ng iyong kaibigan o kapatid. Mamumutawi doon kung ang ipapayo mo sa kanya ay dahil kasi napanood ko sa reels ganito. Kaya yun ang naipapayo mo. Kasi yun ang lagi mong pinakikinggan, pinanonood, I forgot the term. Parang, nakalimutan ko yung exact term. Pero nandun nagbababad yung oras mo. Pero kung nagbababad ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yun din ang kaya mong ibahagi. Set a time for reading your daily devotion. Si Sister Carla, every time nagsisend yan sa mga different group chats natin ng Bible reading schedule. Take time to read. Okay, another practical tip, always have a book at hand. Ngayon, hindi na masyadong uso yung mga physical books. Meron tayong mga audiobooks, digital books, e-books. Okay? Pero dapat lagi kayong may binabasa. Yung isang libro na hawak nyo sa inyong mga kamay ay mas makapangyarihan kaysa sa napakaraming libro na nasa bookshelf. Okay? Understand? And then, when you read, another practical tip, read with a pen and a notebook at hand. Para pag may hindi kayo naintindihan, isulat nyo. Para pwede nyong balikan, i-check nyo sa dictionary, o pag may na-highlight sa inyo doon, isulat din ninyo yung inyong sariling reflection. I'm giving you practical handles how you also do your devotionals para mas maintindihan natin. Okay? And then set reading goals. Halimbawa, sinasabi nyo sa inyong sarili, for 2024, kahit isang libro man lang mabasa ko. O kung talagang nagbabasa kayo, 2 o 3 libro para sa 2024, mabasa ko ito. Okay? And then, magkaroon ka ng channel for you to share what you have learned from what you read. Kaya, sabi nga natin, dapat ngayong taon, meron kayong isa man lang na namimentoran. Meron kayong isa na sasabihin nyo, PK, madadala ko ito sa church ngayon. Kasi tinatabihan ko to, tinuturuan ko ito. Sabay kaming naglalakad ngayon para lalo kami parehas tumatag sa ating pananampalataya. Amen? Sabi nga ni Harold Okenga, read to refill the wells of inspiration.
Kaya sana, i-resolve natin sa ating mga sarili ngayong 2024 that we will grow in the discipline of study so that we can become inspiration to others too. May mapupulot pala sa inyo. Hindi yung ang tingin ng mga tao sa inyo ay kaano lang, kabiruan lang, pero ang sabi nga sa mga taga-Marikina, walang lasa yan. Hindi natin masyadong mapagkukunan ng mga sustansya sa buhay. But be that somebody this year that people will look to you and say, I can get and learn something from this person. There is one training na hindi na-announce earlier, but we would like to open this to everyone as well. Especially those who are believing that they are called to greater measure or greater things for this year. January 20 is the first training and equipping for leaders and soon-to-be leaders and are those who believe that they can lead. January 20, anong oras nga ito nini? Alas 10, kundi 10 to 3. 10 a.m. to 3 p.m. Mag-register kayo kay Sister Avic. Take this as an opportunity for you to engage into the discipline of study. Huwag po tayong tamad ngayong taon. Amen? Hataw-hatawin mo ng medyo malakas yung katabi mo. Huwag kang tamad. O, di ba? Ayaw nyo sabihin kasi tayo mismo tinatamad. O, sabihin mo na sa sarili mo ngayon, huwag kang tamad. Huwag tayong tamarin. Come on, this is our year of breakthrough. And let this be our breakthrough this year, that we will not be lazy and we will attend different trainings and study programs for us to learn more so that we can have better chances in life. Amen? Let's all stand. Thank you, Lord. Hilingan natin si P-Bell to close us in prayer today. Amen. Hallelujah. Let's close our eyes. Father, we thank you for the many things that you have taught us this morning. We have neglected, Lord, a part of yung aming walk sa aming pong pananampalataya sa iyo. Part of our ministry para sa iyo, Panginoon. Help us, Lord, to be able to go back. Makabalik kami sa una naming pagmamahal. Ito ay yung paglilingkod sa iyo. We rebuke any form of laziness in Jesus' name. Alisin ang lahat ng katamaran, ang lahat ng pagpapaliban. Bukas na lang kasi marami pa namang oras. Marami pa akong gustong panoorin. Marami pa akong gustong gawin. But one thing that we are neglecting is our ministry to you. How we can develop ourselves, kung paano namin palalaguin ang aming sarili upang maging mainam at maging kapaki-pakinabang ang aming pong lakad ng pananampalataya bilang mananampalataya. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na balikan ang amin pong naumpisahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapaglabanan ang lahat ng tukso ng mundong ito. Hahatakin kami ng aming barkada, hahatakin kami ng Netflix, hahatakin kami ng mga games sa cellphone, hahatakin kami ng mga barkada na puro wala namang magiging kapakanan, magandang kapakanan para sa amin. Nais namin, Panginoon, na lumago sa 2024. Nais namin na maibalik ang mainit namin pagmamahal sa iyo. Ang mainit namin paglilingkod gaya nung una kang nakilala namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maitama ang mga mali namin na nagawa ng mga nakaraang taon at tumungo kami doon sa landas ng tunay na pagbabago. We thank you for the wonderful message, Lord. May this become rema to all of us. Maging mabunga ito, magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa ay hindi namin ito narinig lang sa kaliwang tenga at lalabas sa kanang tenga. Bagkos
ito'y magiging buhay namin, parte ng aming buhay. We thank you for always reminding us that we could still do the best and we can still have the best of us. We give you all glory and honor in Jesus' name, and everybody say, Amen, Amen. Amen. Taas natin ating mga kamay. Just as we have sung this morning, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace both now and forevermore. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, everyone. See you next Sunday.